Magandang araw po sa ating lahat. God is good all the time. Verse for today sa 1 Pedro Kapitulo 5 versikulo 7. Nag-ingon dinhi, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka, kay siya may kahangawa man alang kaninyo. In my own understanding, ibig po sabihin, hindi po tayo dapat matakot sa anumang pagsubok na darating because God is always watching. Ngayon ang tanong, have you thanks the Lord today? Huwag kayong magtaka at ba't ngayon lang po ako nakapag-upload ulit. Sad to say na ako po ay inatake ng lagnat in just 2 weeks ago. Kahit di po kayo nagtanong mga kalbularyo, nagpahibaw lang ko ninyo baka maisip nyo tuloy na huminto na ang banggiitang albularyong mekaniko sa City of Bugo. Kung natandaan nyo ang kanta ni Renz Birano, ay magsasama, umulan bumagyo, gumuhuman ang mundo. can you please drop the song title below so that everybody will know? I think it's better to stop singing para ang mga viewers natin ay hindi maboring. Pasensya na kung di ko na lang tapusin, baka makatulog kayo sa sobrang ganda at lamig ng boses ko. What? Pakinggan niyo ang payo ko sa lahat ng mga workaholic dyan. Huwag niyong hayaan at pabayaan ang inyong katawan kay maura jud na atong puhunan, matod pa sa akong apuhan. At sa mga sobrang tamad dyan, bahala na po kayo sa buhay niyo, matod pa sa akong lolo. Alam niyo mga kaalbularyo, ako ang tipong tao na walang trabahong inaatrasan, lalo na kung overtime ang pag-uusapan. Mabuntag man o magabihan kahit na walang hapunan, nevermind ko yan, pero ngayon niresulta na ang tanan. Kaya ako ay iyong pakinggan because I realize na ang lahat na ating pinaghirapan ay makawang lamang. So please stay healthy para everybody happy. At nang dumating na ako sa shop, nakalitan ko og nakurat. Sa akong duha ka mata maogyod ang nisugat. Ang tatlo kong kasama ay nagpaaso. Akala ko napaakan lang ng moskito. Pero wala na lang nako sila gidisturbo kaysa tanaw ko puwerte man kaseryoso. Akala ko sila ay nanalangin. Lumapit agad si LeBron James sa akin. Sabi niya, ito pala ang proseso basta maagian og pasmo. Sa loob ng 2 linggo na wala ako, permanente raw sila na malit sa paniod to. At ngayon, kita naman natin ang ebidensya. Si Vice Ganda nagkurap-kurap ang mata. Si Stephen Curry mo aksyon og ngisi. Nasabi ko sa aking sarili nga naliso na gyud ni. At ito na naman si Daniel Padilla kung tingnan, sobra kabuutan pero di niya alam na siya pala ang gihimong sumsuman sa lahat ng bakla sa Bantayan Island. At ngayon, tumawag ako agad ng sakrisyan para silang tatlo mablisingan, sos Mariosep, labaw pa maning dako og tiyan. Iwan ko sa tatlo ba't di nagreklamo. Alam naman natin na si Piccolo ay walay klaro, plus wala pagyoy siguro. Equal silang tanan zero. Sa tingin ko mga kaalbularyo, ang pabor ni Piccolo rito ay para siyang nanalo ng loto at ang tatlo naman ay parang nasunugan ng barko. Ambot og ngano unsa ba na ang tatlo kong kasama nagpa-uto-uto man ni LeBron James Birdida hastang di malasa. So now let's proceed to our main topic. Merong pinasilip sa akin ngayon, isang Isuzu L4HL1 fully electronic engine. Ang issue raw nito ay sobrang low power kahit naka full charge ang driver. At ang sabi naman ng owner, there was one time na na-pull niya ang trigger. Akala ko 45 caliber. Ang tinutukoy niya pala ay ang kanyang lighter. Nagtaka ako kasi hindi naman siya rated na chain smoker. At ngayon, pakinggan niyo ang explanation ko. Alright, here we go. So ngayon po mga kalbularyo, at titingnan natin. I-try nating i-rev ang makina ngayon. Ayan, focus lang po tayo dito. Try nating i-rev. Ayan o. So hanggang 2,500 lang po ang pinakataas na revolusyon natin ngayon. Talagang 2,500 lang po mga kalbularyo. Hindi na siya aabot pa dito sa 3,000 RPM. Okay, try natin i-check kung ano talaga ang problema nito. Let's proceed. So ito po mga kalbularyo, pag makaranas po kayo ng low power ng 4HL1, so ang gagawin lang muna natin ay ito lang po ang mga kadalasang problema sa mga low power. Una sa lahat po ay i-test natin yung ECU, relief valve or tinatawag nating limiter valve, suction control valve o tinatawag nating ECB, at saka yung fuel rail pressure sensor. So ngayon mga kalbularyo ay gagamitan natin ng stethoscope. Okay, let's proceed. Okay. Ito, problemado po. Okay, problema. Okay, let's proceed. So ito na po mga kalbularyo. Kinuha po natin to ang
suction control valve. So siyempre meron tayong ipagpalit na bago. Ito na po. Yan. Okay. At ngayon, gipaslak agad ni Stephen Curry ang ECB. After installation, magkaalaman na talaga kung umubra ba ang ating tinatawag na walay sipyat sa tsamba. At pag ako ay pumalpak rito, isa lang ang tawag dyan, maulawan na naman ako. Sa mga bashers natin dyan, nga mga dagkog tiyan, tingnan yung mabuti kung ano ang ginawa ko rito. Ito po ay walang halong shortcut video, kasi ang iba magsigig reklamo, kay kuno ang sayop dili i-appeal og ipakita sa video. So ngayon, fast forward tayo. Pagkatapos nang naikabit ni Stephen Curry, giroad test ko diretso para kapag kayo ay may problema tulad nito, dili na maglabad ang inyong ulo. At kapag sa tingin nyo ang sintoma ay still the same ra, wag na kayong magpalit ng pisa. Ang advice ko lang po sa inyo mga kaalbularyo, palitan mo agad ang inyong mekaniko mintras napay nahabiling buhok sa imong ulo. And now, let's continue. Pagkatapos ko nang na-road test, ito na po ang naobserbaran ko at para klaro, pakinggan nyo na lang po ang storytelling ko. So ngayon po mga kalbularyo ay backjab tayo, mali po sa ating pinalitan. So ang gagawin natin dito, balik lang natin to at humanap pa tayo ng mga prospect natin. Kasi ngayon mga kalbularyo ay hindi tayo gumamit ng scanner, hula-hula lang ang gamit natin. Okay. So ngayon, titingnan muna natin kung ano talaga ang problema. Gagamitan natin ang ating orasyon. Orasyon, palumpayat, di ka makurat. Okay? Okay. Agoy, dara. Kitaan ang problema. Hay. Asa ano yung problema? Fuel rail pressure sensor. Ipakita sa ating viewers, Jerry Crams. So ayan po mga kalbularyo, ito talaga ang problema. Kita natin ngayon na fuel pressure sensor. Ayan, nakabukas po. Ayan o. Nakabukas po to. Okay, let's proceed. So ayan po mga kalbularyo, next step na gagawin natin ay papalitan natin yung fuel rail sensor. Kasi mga kalbularyo, wala tayong scanner na magagamit ng 24 volts. Yung mga viewers natin na gustong magpahula sa amin ay wala kaming 24 volts na scanner. So hula-hula lang talaga ang gagamitin namin dito. So ayan po, palitan lang muna natin ang fuel rail sensor. Okay? So ito na po mga kalbularyo, ayan. Napalitan na natin ang fuel rail sensor. So ngayon, itry natin paandarin ang makina. Ito lang po ang hihilingin ko sa inyo. Please like and share lang po sa aking video. At syempre, subscribe na din po kayo sa aking YouTube channel. Hayaan nyo mga kalbularyo, balang araw ay makasahod na tayo. Bibigyan ko kayo ng bigas ng tag-1 kilo. Alam nyo naman na di ako pumasok sa mundo ng politiko. Kasi di ako gusto na tawagin tulad ng kantang Sima na Manloloko. So please, panoorin nyo ang buong video na ito. Maraming salamat mga kalbularyo. Let's continue. Ayan po, try natin paandarin. Engine start. Yan. So kanina mga kalbularyo ay nang inapakan natin ay hanggang 2,500 RPM lang. Hindi na siya umaabot sa 3,000 RPM. So ngayon i-try natin i-rev. So ngayon mga kalbularyo, kita ninyo na aabot na sa 4,000 RPM. Ibalik natin i-rev. So ngayon, aabot na ng 4,000 RPM. Pero i-try pa rin natin i-road test. Okay. So ngayon po mga kalbularyo, second attempt. Ikadalawang bisis na ito po na mag-road test tayo kasi napalitan na natin ang fuel rail sensor. Kasi kanina, nung una ay nagkamali tayo sa diagnosing natin. At siyempre, walang kaibahan. Titingnan natin, road test tayo. Let's go! Mga kalbularyo ay sobrang powerful na talaga.